Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa January 5 hanggang 11. So mga Sagittarius, tingnan natin kung ano naghihintay para sa inyo. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Sagittarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, you have the Devil card. Interesting. Mamaya pag-usapan natin to. In the area of what you need to focus on, the Knight of Cups. In the area of what you need, you have the Ten of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, the Sun card. So alam mo na, kapag lumalabas to, this is gonna be a happy, happy week para po sa inyo. In the area of your near future, the Ace of Swords. Lovely. In the area of your challenge for the week, the Magician card. Ooh, interesting. In the area of your fortune, the Eight of Wands. Wow, may darating na mabilis na bagay. Good news after good news after good news. Nako, i-claim mo yan mamaya pag-usapan natin. In your divine messages, meron po kayo the Knight of Wands. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, mga Sagittarius, thank you po muna sa inyong mga donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, yan lang talaga yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Sagittarius dito sa ating channel. Salamat din po sa inyong mga comment and likes. Malaking tulong din po yan sa paglago natin dito sa YouTube. Salamat po. So, in the background of your reading, you have the Three of Wands. Alam mo, narinig ko, the long wait is over. May darating sa buhay mo na bagong bagay na kailangan mong yakapin, kailangan mong bigyan ng chance because ito talaga yung new journey mo. Parang ito na yung next chapter sa buhay mo, no? So kung meron po sa inyo naghihintay ng matagal na matagal kung ano yung development, kung ano yung resulta, kung ano yung mangyayari sa paghihintay na ito, darating na siya. So ngayon, sabi dito, we need to be patient at talagang nakafocus tayo, naghihintay, nagtsatsaga sa pagdaong nito sa buhay natin. Pero most definitely, huwag ka nang babalik dun sa isang bagay na talagang nalugmok ka, nasaktan ka. Time na for you to look out and look after yung mga magagandang bagay na paparating. Okay? Good for you. Congrats po. In your card of the week, meron kang Universal Wisdom. The universe is full of wisdom. Seek its guidance. Sabi dito, may mga lesson or mga wisdom sa universe na gusto niyang ituro sa'yo. So kung ano man yung mga bagay na natutunan mo in the past, mga pagkakamali, rejection, heartbreak, every lesson that you experience, gamitin mo yung mga bala para maintindihan mo kung saan ka pupunta next. Okay? Kasi meron ka ng guidepost eh. Meron ka ng green flag and red flag na nangyari before na magiging angkla mo ngayon para alamin mo kung ano yung mga dapat mong piliin. Okay? In your core energy, meron kang the Devil card. Sabi dito, panahon na to, Sagittarius, to let go. Let go, let go, let go of something na hindi na nakakabuti para sa'yo. Isang bagay na you need to accept to yourself na time na for me para lumaya ako. Siguro may dahilan sa universe bakit gusto niyang bitawan ko na ito. Maybe it's not for me anymore. Wala na siyang saysay sa buhay mo ngayon. Hindi na siya ganun ka-valuable. Kaya you need to let go. Meron naman po sa inyo na kailangan ng baguhin yung mindset. Kasi parang napipigilan ka ng pag-asenso mo dahil sa maling iniisip mo. Example, iniisip mo lagi na mahina ka, na hindi ka magaling, na hindi ka marunong. Sayang yung mga opportunity na kumakatok sa'yo kung lagi mo iniisip na hindi mo kaya. Yung negative self-talk mo, bawasan mo yan, tanggalin mo yan kasi it will not give you any good moving forward. Okay? Sabi rin dito, may mga tao or sitwasyon sa buhay mo na pumipigil sa'yo. Halimbawa, lover mo, pinipigilan kanyang magkaroon ng bagong trabaho. O kaya sa work, pinipigilan ka o dinidiscourage ka ng mga co-worker mo na mag-apply for promotion, halimbawa. So, huwag kang papakadena, lalo't higit sa mga tao or bagay na alam mong rason ng pag-antala ng andar mo. Okay? Clarify natin siya.
The devil cards being clarified by the Ten of Wands. Yes, nabibigatan ka na, nahihirapan ka na dahil sa mga toxic na yan. Sabi dito, kailangan mo ng pakawalan or kailangan mo na ibaba yung mga burden sa likod mo na pinag-uugatan ng pagkaantala ng progress mo. Narinig ko parang gine-guilt trip ka ng mga to eh. Ayaw ka nilang palayain, pero kahit nahihirapan ka at gusto mo nang umalis, parang nandun ka pa din. Parang wala kang weight na makaalis dito dahil para may hawak sila sa'yo, parang ganun. So ngayon, kailangan mo daw maging brave enough to choose a new path na hindi mabigat, hindi mahirap, at kailangan ng pawalain sa'yo to eh. Meron ka rin daw kinikimkim o dinadamdam, let it go, release, pakawalan yan para gumaan yung sayo at maharap mo na tong bagong darating. So ngayon, tanungin kita, Sagittarius, ano tong mga bagay na meron sa buhay mo ngayon na handa mo ng bitawan para gumaan na yung pakiramdam mo? Halimbawa, maling relasyon, maling kaibigan, mga toxic na work schedule, mga ganyan. So, ilapag mo sa baba sa comment section natin ano yung mga bagay na willing ka nang i-let go para makagaan na sa'yo because it will come true. Okay? Sulat na po sa baba. In the area of what you need to focus on, meron kang Knight of Cups. Si Knight of Cups, sabi dito, mag-focus ka sa mga bagong opportunity. Magtingin-tingin ka daw sa internet, sa online, sa dyaryo, anywhere. Be open, be receptive. Try to open yourself to new things para mahanap mo kung ano daw yung mga bagay na swak sa'yo at talagang pwede mong paglaanan ng love, affection, effort na talagang inlined sa gusto mong gawin. Example, gusto mo nang umalis sa iyong current job kasi sabi mo pagod ka na. And then, sabi mo, sige, maging open na ako sa mga bago. Ano kayang pwede sa akin? Kakatingin mo, nakita mo, ay, ayun, magaling ako manahi, pwede ako dyan. So, whatever you're trying to look out for, ipakita mo lang yung galing mo, husay mo, that you're available. Iparamdam mo kay universe na available ka para sa mga bagong bagay para dumating sa'yo yung opportunity. Okay? Clarify natin yan. The Knight of Cups being clarified by the Devil card. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides, meron daw tao sa buhay mo na too good to be true. Iwasan mo daw yan. Okay? Bilang paalala lang sa'yo, warning lang to sa'yo, Sagittarius, okay? Merong isang tao sa buhay mo na nagpapanggap siyang mabait, magaling, mahusay, ino-offeran ka ng kung ano-ano, na maganda daw, keso ganito, keso ganyan. So, iwasan mo. Alamin mo muna yung truth kung totoo ba yung ino-offer sa'yo para makaiwas ka. So, ingat ka sa scam, ingat ka sa mga manloloko. Kapag may pinangako sa'yo, huwag ka basta-basta maniniwala. Matuto kang magkalkal, mag-research ka para alam mo yung pinapasok mo. Okay? Very, very good warning ito para sa inyo. Mag-ingat ka this time. Naku, yung mga taong ganyan na mapanloko, mapanlinlang ay nagkalat. Kaya you need to be careful. Don't trust that quickly. Okay? Para naman po sa ibang Sagittarius dyan, kayo po'y pinapayuhan ng yung spirit guides na kumawala ka na sa self-limiting thoughts mo. Lagi mo iniisip, ay, hindi naman ako magaling, baka hindi sa akin i-offer yan, baka sa iba. Ay, hindi naman ako nakatapos ng college, baka kahit mag-apply ako dyan, hindi rin ako makapasa, wag na lang. So, wag mong pangunahan ng nega yung pwedeng magandang outcome sa'yo. Try mo lang, subukan mo lang yung mga opportunity and you will know kung talagang pasok ka doon. Pero nananatili po sa inyo ha yung aking paalala kanina na huwag basta-basta magtitiwala with someone. Make sure na kalkalin mo muna kung sino talaga siya bago mo ilaan ang puso mo, heart mo, or tiwala mo. Okay? Very important to, isa-isip mo. In the area of what you need, meron po kayong the Ten of Swords. Ibangon mo ang sarili mo. Napakasimple nito. Ibangon mo ang sarili mo. Tingnan mo siya. Nakalugmok na siya sa sahig, dinadamdam niya lahat ng pain na naranasan niya sa buhay niya at wala na siyang balak tumayo dyan. Sabi niya, ayoko na, masakit na masyado, di ko na to kaya, I cannot take this anymore. So ang kailangan mo dito, bumangon ka para dumating yung bagong pag-asa para sa'yo. Tingnan mo yung kamay niya. Yung symbol sa kanyang kamay, kita niyo ba? Yung parang kamay ni Santo Niño, nakaganon. So, it is like a renewed hope, a renewed faith na may darating na bago. So, kung ikaw ay nadapa, nasaktan, um,
na heartbreak about something, lagi mo isipin may bagong darating at makakabangon pa ako. Okay? So ngayon, gawin mo tong mantra every single day. Sabihin mo sa sarili mo kada umaga, babangon ako, babawi ako, may chance pa ako sa life. Hindi pa ito ang dulo. Okay? Ipangako mo yan. Ten of Swords being clarified by the Ace of Swords. Wow, we have two aces here. Ace 1 and Ace 2. Talagang 1-1 sinasabi dito na you are on the right path, you're on the right direction. Kaya kapag may dumating na bagong bagay, ilaban mo, kunin mo, take that opportunity dahil yun daw talaga yung magpapabangon sa'yo moving forward. So ngayon, Sagittarius, habang nag-uusap tayo, pag nilay-nilayan mo itong nangyari sa'yo, ano ba yung nagawa kong mali? Ano ba yung dahilan ko bakit ako nalugmok dito? Para kapag malinaw sa'yo ang lahat-lahat, magiging madali sa'yo ang bumangon. Kasi alam mo na na pinpoint mo na kung saan ka nagkamali, kung ano yung dapat i-retrofit, kung ano yung dapat tanggalin, para once and for all, magkaroon ka ng kumbaga, renovation sa sarili mo. And here with the Ace of Swords, ito po ay card of breakthrough. Kung ano man daw itong kahirapan na ito o kalugmukan na ito, makakalagpas ka na dyan. So a breakthrough is gonna happen for you. Congrats po. Congrats, congrats, congrats. In the area of what's affecting your current energy, you have the Sun card. Kalayaan ito. Happiness, joy, positivity, and freedom. Talaga namang nakahanap ka na ngayon ng lakas ng loob, determinasyon, lumiwanag na ang isip mo, at lalaya ka na sa kumakadena sa'yo. Kung ito man ay pangit na work schedule, pangit na work environment, kung ito man ay family member, karelasyon, kung sino man tong mga bagay na ito na talagang feeling mo nakakadena at di ka makagalaw, lalaya ka na dyan. At mahanap mo na talaga yung para sa'yo na magdudulot sa'yo ng kaligayahan, happiness, fulfillment. At lahat ng bigat, lahat ng suffering, lahat ng pinasan mo ay makakawala na sa likuran mo at gagaan ng pakiramdam. Okay? So congrats po sa inyo sa inyong paglaya. Congrats din sa newfound happiness, newfound freedom na matagal na pinagkait sa'yo. Tapos na ang hardship, makakalaya ka na. You are now free to go. Okay? Congrats po. Ayun no, may darating na bago. Ito yung bagong bagay na pagkakaabalahan mo. Kung saan doon mas malaya, mas okay. May sarili kang desisyon, may sarili kang boses. Ano? Good for you. Sun card, the Four of Swords. Yes, mapapanatag ka na. Dahil sa resultang ito. Nakita ko na meron kang dasal na talagang ipinagdasal mo kay God sa'yo mo. God, please ibigay mo to sa akin. Boom! Dumating. Dumating yung clarity, dumating yung freedom, the positivity is all around here. Yung talagang pagsuko mo kay God, yung talagang God kayo na pong bahala. Hindi ko alam ang gagawin ko, sino-surrender ko na po sa inyong lahat. Doon biglang nagkaroon ng shift. Naging maliwanag sa'yo na hindi mo kailangang ipilit ang isang bagay para mangyari. It will come naturally. And your actions is actually a product of your intuition. Alam mo na panahon na para umalis, panahon na para bitawan yung mabigat. Tawag yun ang damdamin mo at inaksyonan mo. And that will give you the peace of mind and peace of heart. Congrats po, mapapanatag ka na moving forward. Okay? In the area of your near future, meron ka pong Ace of Swords. Si Ace of Swords, sinasabi dito, yes, panalo ka sa laban na ito. Talagang makukuha mo yung good outcome or yung paparating, this will be your breakthrough moment. Talaga namang, yes, nakalagpas na ako doon. Yes, nakasurvive ako doon. Ready na ako for a new adventure. At talaga napakalakas ng kumpiyansa mo, napakalakas ng loob mo na sumubok ng mga bagong bagay kasi kinaya mo Nakawala ka sa hawla na to At ready ka na i-conquer yung mundo, mag-expand, mag-grow. Some of you are gonna travel. Some of you are gonna shift from one job to the other, one place to the other. Ready ka na sa pagbabago ng life mo, which is good for you. And congrats po sa inyong lahat. Okay? Ace of Swords being clarified by... Oops, tumilapon. Kunin natin dalawa. The Knight of Cups and the Hierophant. Wow! There's this new blessing coming in. May basbas daw po itong bagong offer na darating para sa'yo na magpapalinaw ng isip mo kung saan mo balak dalhin ng life mo. Kung ano man tong bagong offer na darating na dapat mo yakapin na magpapaliwanag ng daan, kailangan mo daw ng guidance ng taong ito. Whether a mentor, a teacher, a boss, supervisor, o
veteran na sa trabahong yan, kung sino man tong taong ito, nagagabay sa'yo para mayakap mo ng maayos tong bagong journey, kunin mo yan. Because ito yung kaloob sa'yo ni God na assistance para magawa mo ng tama itong bagong darating. Okay? Congrats po para sa inyo and good luck po. Just be receptive, be open, be humble enough to accept valued criticism or turo, guidance, payo, or puna, no? Kahit puna yan, tanggapin mo, makakabuti sa'yo yan. Okay? In your challenge, meron kang light the darkness and also authentic self. Sabi dito, kung ano yung mga bagay na madilim at malabo sa buhay mo, na pilit mong kinakahiya at kinakatakot, ilawan mo na yan. Baka magamit mo pa yan in your advantage. Huwag mo nang ikatakot yan, huwag mo nang ikahiya pa yan. Kasi hanggat tinatago mo at kinakahiya mo pa yan, magiging bala yan ng ibang tao para gamitin against you. Pero once matanggap mo na yan, wala nang kahit na sino pa man ang makakagamit niyan para pabagsakin ka or saktan ka. Okay? Authentic self, yakapin mo kung sino ka talaga. Yung hanggang anit, hanggang sa paa, kung sinong-sino ka talaga, tanggapin mo. Yung kabulukan mo, pagkakamali mo, yung sarat mong ilong, yung kapandakan mo, tanggapin mo yan. Kasi parte yan ng pagkatao mo. Pagtanggap mo kung sino ka, hindi na yan magiging issue pa sa ibang tao. Kasi keber ka na eh. Tanggap mo na, di ba? So parang ganun, okay? In the area of your challenge, ito sinasabi ng yung spirit guides, mag-ingat ka sa mga taong very, very deceptive. Yung parang pinapaniwala ka nila sa mga bagay na hindi naman ka panipaniwala. So, wag mo daw asahan agad yung unang salita. Kailangan clear muna sa'yo, with clarity here, with the Ace of Swords, kung ano yung truth. Wag na wag kang papadala sa matamis na salita ng mga taong yan. Kung ano yung pinangako, kung ano yung sinabi, kung ano yung nakasulat sa leaflet nila, wag na wag kang basta-basta oo. Mag-research ka muna. Alamin mo yung truth para hindi ka nila madaan sa illusion at delusion nila. Kailangan tayo, kakapitan natin ang batas, kakapitan natin yung realidad para magawa natin yung tama at hindi tayo malihis. Okay? Very important ito. Maraming tao sa paligid ay parang matamis sa dila pero dila pala ng ahas. Okay? So make sure na ikaw ay matalino, marunong makiramdam, at hindi ka basta-basta maniniwala. Okay? The Magician cards being clarified by the Eight of Pentacles, especially in your work, especially in your bagay na pinagkatrabahuhan mo. Maraming mga tao dyan ang deceptive, maraming tao dyan ang pinapaniwala ka ng ganito dapat pero hindi naman pala. So, dito sabi dito, payabungin mo yung knowledge mo, palakasin mo yung kaalaman mo para hindi ka na maloko ng mga taong ito. Ganon din pagdating sa negosyo. Kung ayaw mo maloko ka ng certain na kliyente or supplier, kailangan nagre-research ka. Tinatrabaho mo, pinapalakas mo yung knowledge mo, yung kaalaman mo para hindi na to makapasok to mga negang taong ito. So make sure ikaw ay palaban, nag-aaral, binubusisi mong mabuti para hindi ka ma-fall sa kanila. Okay? Napakagandang paalala nito, isabuhay mo this time so that everything will fall into places. Okay? In your fortune, meron kang fogged in, go slow and take your time. Huwag ka daw magmamadali. Relax ka lang. Do it gently, do it nicely, para makita mo pa rin yung maliliit na detalye at maasikaso mo siya. Kasi kapag nagmamadali ka daw, baka yung mga maliliit na detalye na napalagpas mo ay maging malaking komplikasyon moving forward. Okay? So take it slow, take your time para maasikaso mo ng tama. Okay? You also have in the flow, everything is smooth sailing from now on. Basta tandaan mo lang to mga sinabi natin, lahat ay smooth sailing para sa'yo. Hindi ka na ganun madedelay, hindi ka na mahihirapan. Especially here, with the 8 of Wands in your fortune. Talaga namang may mabilis sa darating sa buhay mo this time. Whether yung package na matagal mong hinihintay, darating na yan. Yung resulta sa isang exam, yung nilalakad mo, meron kang mabilis na resolution or quick outcome na hindi mo akalaing darating na siya. So, be grateful, be happy, kasi kung ano man yung pagkaantala mo in the past na matagal mong hinihintay, nako, darating na yan. It will be fruitful para sa'yo. Kaya, sabi dito, be alert ha, maging alert ka, yakapin mo agad kapag dumating, do your best para hindi masayang yung pagkakataon, and be decisive para ito ay hindi masayang sa buhay mo. Okay? Clarify natin. The 8 of
Wands being clarified by the Wheel of Fortune. Wow! Wow, wow. Claim it, claim it. Habang nakita mo to, I claim Wheel of Fortune is mine. Isulat mo yan sa baba. Talaga namang napakaswerteng energy ito. Nakita ko ikaw ang panalo, ikaw ang nakakuha, naaprubahan, nakamit mo agad yung good result, hindi ka bumagsak, hindi ka napag-iwanan, pasok ka, parang ganun. So, the quick result is here at pabor sa'yo ang kapalaran. So, congrats po. Nakita ko rin may regalong ibibigay sa'yo. Regalo or an opportunity of a lifetime na hindi ka makapaniwalang sa'yo binigay. At ngayon, kailangan mo talaga mag-decide kapag dumating to and grab it because it will take you on a brand new journey, on a brand new life. Congrats po. I-claim mo to. Good fortune is mine. The quick success is mine. Congrats po. In your divine messages, meron kang hold your vision. Panghawakan mo yung plano mo, panghawakan mo yung idea mo. Huwag ka malilihis sa kung saan-saan. Baka matempt ka, may mga temptasyon ako nakita, na baka mapatingin ka lang sa iba, nandun na agad yung focus mo. So make sure yung focus mo sa isang bagay ay mananatili and very disciplined ka to take action on it. Okay? You also have take time to breathe out. Oh, para po sa iba, panahon daw po ito para makahinga ka, baka kailangan mo ng parandali ang bakasyon, o kaya kung araw-araw ka nagkatrabaho, baka bukas, buong maghapon, wala kang gagawin, take time mo yun para makahinga ka, parang ganun. Okay? Alagaan mo din ang sarili mo para hindi ka ma-burn out. In your divine messages, meron po kayong the Knight of Wands. Sabi dito, i-enjoy mo yung mga bagong bagay na may experience mo. Huwag kang umatras, huwag kang matakot. Ito yung pagkakataon mo na mag-try ka naman ng mga bagong bagay na maaari magpaunlad sa'yo. Huwag mong katakutan. Basta gamitin mo lang yung research skills mo, pagplanuhang mabuti, tiyakin na legit bago ka humakbang. Pero ang kailangan mo dito, passion, love, affection, adventurous energy. Yun ang payambungin mo this 2026 para magkaroon ng magandang advancement ang buhay mo. Kung may bagong darating na talaga namang matagal mong hinintay, eto na yung chance mo. Huwag mong sayangin. So good, laban. Enjoy natin to, ipaglaban natin to because this will lead you to success and pagbuti ng kapalaran mo. Okay? Clarify natin. I'm seeing in my clock 2222. 2222. Talaga namang you are divinely supported. You are being loved and cherished by the heavens above. No? Napakaganda ito para sa inyo. Congrats po. The Knight of Wands being clarified by the Queen of Swords. Wow. Queen of Swords, dapat daw sigurado ka sa gagawin mo. Alam mo yung mga bagay na ayaw mo at alam mo yung mga bagay na hindi mo gusto. Hindi ka mapipilitan gawin yung isang bagay dahil lang sa obligasyon. Gusto mo siyang gawin kasi love mo, passion mo, gustong gusto mo. Kaya ngayon, importante na matuto ka na daw humindi sa mga bagay na alam mong it's not working for you anymore. Pumunta ka sa mga bagay na sigurado ka at maging malinaw sa iyo kung saan patutungo ang bagay na ito para walang delay, walang problema. Sabi rin dito, learn to speak up. Habulin mo yung mga bagay na gusto mo, magsalita ka, magtanong ka, mag-inquire ka para makuha mo siya. Okay? Halimbawa, balak mo mag-audition sa isang singing contest, ayaw mo naman magtanong, ayaw mo mag-inquire, paano mo siya makukuha? It's all about you getting the right information by using your power to move. Kailangan talaga active ka para makuha mo ito. Okay? Good for you. Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have staff. You will be taken care of in difficult times. Yes, may tutulong talaga sa iyo sa oras na kinakailangan mo, kaya huwag kang mag-alala. You have July. O meron po ba kayong special occasion sa July, Sagittarius? Example, birthday ng anak, birthday ng kapatid, o kaya anniversary. Kung meron po, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman po, meron daw po kayong milestone sa July. Congrats po. Another message, you have mountain, major challenge to overcome. Meron ka daw talagang challenge na kailangan lagpasan, kayang-kaya mo yan, you can work out on it. You also have bat, take care, enemies are working against you. Mag-ingat daw sa mga taong shady, sa mga taong oportunista, sa mga taong nagsisinungaling. Dapat daw talagang malakas ang intuition mo this time. Okay? Ang outcome ni Sagittarius for January 5 to 11, the Nine of Swords. Yes, sabi dito,
Huwag mo nang hayaang nag-iisip ka ng negatively about yourself. Palayain mo ang sarili mo sa mga burden na yan. You're thinking too much of the problem na sobrang pag-iisip mo, nega lang ang naiisip mo. Sabi dito, meron ka daw mga ino-overthink, ino-overanalyze na hindi naman talaga mangyayari sa buhay mo. Nasa isip lang siya. At masyadong walang binubugbog ang sarili mo sa mga maling bagay. Sabi dito, if you trust God, you won't be this worried. Ulitin ko ha, if you trust God, hindi ka gantong magiging super worried. Okay? So, ibaba mo yung mga takot mo, yung mga worries mo, yung mga agam-agam mo, itapon mo yan sa bintana, walang magandang dulot sa iyo yan. Pahupain mo yung emosyon. Matulog ka ng maaga, kumain ka ng masarap na pagkain, manood ka ng sine, manood ka ng YouTube, whatever na bagay na pwede mong gawin para ma-divert ang attention mo sa lahat ng worry na ito, gawin mo. Kung gusto mo sumayaw sa bayan, mag-zumba ka, go push. If that makes you happy and if that makes you or takes you away from all this negative thinking, gawin mo. Panahon to para lumaya ka sa mga painful thinking, painful experiences at huwag mo laging isipin na yung nangyari before na pangit, yung mangyayari ulit ngayon. Palayain mo rin ang sarili mo sa pag-isip sa future. Do your best now. Importante yung ngayon. Huwag mo na alalahanin pa yung mangyayari kinabukasan because God will lead you to the right direction. Parating na yung magandang bagay, kaya stop na tayo sa pag-iisip ng nega. Okay? Nine of Swords being clarified by the Knight of Pentacles. Yes. Sabi naman dito, umaandar naman yung plano mo eh. May nangyayari naman eh. Paandap-andap, yes. Siguro naiinip ka, naiirita ka kasi mabagal o kaya parang walang nagaganap. Pero the slower you get, the better eh. So, sabi nga dito, go slow, take your time. So, hindi mo kailangan madaliin yung proseso. Hindi mo kailangan ratratin ang sarili mo para makuha yun agad. No. Everything fall in God's perfect timing. So kung ngayon mabagal pa, hayaan mo lang. Mabagal kung mabagal, at least umaandar ka. Kaya wag mong madaliin yung proseso. Sakyan mo lang, daanan mo lang, gamitin mo yung tamang daan, yung tamang sistema, and you will get there eventually. Kaya wag ka na masyadong mag-isip. Dahan-dahan lang it will come to the fruition of this sooner or later. Okay? So go slow, take your time, plan ahead, take action, at ibaba ang mga issue, ibaba ang mga takot. It will happen to you gratefully sooner. Okay? So, kumapit ka doon, manalig ka sa Diyos. Okay? So, Sagittarius, ito po ang inyong January 5 to 11. Sa po kayo nakaresonate, comment po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Sagittarius para sa araw na to. Salamat po ulit sa panonood nyo hanggang dulo. I love you, Sagittarius. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.